Hi everyone! Good evening! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys, pag-uusapan natin ngayon mga intriga sa taong 2025 sa mundo ng pageantry. Ano-ano to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang intriga tayo ngayon. So, ito na nga, balikan natin yung mga intriga noong 2025, ng mga first quarter, second quarter ng taong 2025. And then, of course, ilang araw na nga lang ay matatapos na ang taong 2025. Kaya, alalahanin natin kung ano-ano nga ba mga intriga na talagang nagpainit sa atin ng bonggang-bongga dito sa mundo ng pageantry. So, pumili ako ng tatlong intriga. Ewan ko kung pasok siya sa panlasa ninyo. Pero kasi may part 1, may part 2 tayo bukas. So, simulan natin dito sa part 1. Ang unang-unang intriga na pinag-usapan para sa akin na talagang naging maingay ang Miss Grand Philippines. Yes! Dahil nga sa paurong sulong neto at parang may hinihintay na candidates kung sino ang sasali. Syempre, yan ang inabangan na parang naging series na, di ba? Nung una, nagpa-schedule sila. Ang kanilang screening ay noong May. Tapos, biglang naurong ng parang June, first week ng June, naging second week ng June, hanggang sa naging katapusan ng June, hanggang sa naging July na, di ba? So, parang naloka ang lahat. Tapos, syempre, naging maintriga ang Miss Grand dahil nga usap-usapan noon, napapasok daw to si Michelle D bilang candidates ng Miss Grand Philippines. And then, of course, maraming naloka kasi parang inabangan talaga siya dahil ayun talaga ang pinag-uusapan sa social media, ang pagpasok nga ni Michelle D. Pero isang iglap ay dahil nga paurong sulong ang pageant, so hindi natin maintindihan kung papasok nga ba si Michelle D o hindi. Pero ginulat tayo ng Miss Grand Philippines sa pagpasok ni Emma Tiglao bilang kandidata ng Miss Grand Philippines sa taong 2025. Syempre maraming naloka kasi isipin ninyo parang naghintay ng matagal ng mga first na nag-screening pagkatapos biglang dumating sa Emma Tiglao. Ayun naman pala, ang gagawin sa kanya ay siya pala ang magiging Miss Grand Philippines. So, yun. Pero syempre, sa kabilang banda, ako, para sa akin, ay okay na rin naman na nangyari dahil tingnan naman ninyo ang bongga, di ba? Dahil si Emma Tiglao at yun ang Miss Grand International ngayon 2025. So, naging maintriga man ang pagpasok ni Emma Tiglao, but napalitan naman yun ng good term at napalitan yun na talagang bonggang-bongga na alam mo yun, ang masasabi mo na parang wow, ang ganda naman ng nangyari, di ba? Kaya para sa akin, siya ang number 3 intriga ng taon. So, kayo ba, pasok ba sa panlasa ninyo ang eksena na pagpasok ni Emma Tiglao dito sa Miss Grand Philippines? O, di ba? So, hindi ko talaga makalimutan yan kasi parang ang tagal, grabe, nagsimula sila ng nagsimula sila ng May. Tapos parang sa buwan ng May, 2 beses sila nag-schedule. Tapos pagdating ng June, ayan, nag-schedule na naman sila ng parang 3 beses nyata. Tapos naurong na naman ng July. Tapos kasi daw nagkaroon daw ng bagyo, kaya naurong na siya ng August. So, di ba? Ang daming naloka. Dahil nga sa sobrang tagal magsimula ng Miss Grand. Oo. Pero, anyway, nairaos naman nila ng bongga-bongga at tatanggap naman natin yung resulta. At tingnan naman ninyo, di ba? 2 naging reyna sa international stage ang naging Miss Grand candidates ngayong taon na to. So, syempre, looking forward pa tayo sa iba, di ba? And then, para sa akin, siya yung number 3 intriga ng taon. So, punta naman tayo dito sa number 2. Ewan ko kung magugustuhan ninyo to. Syempre, ginulat tayo ng
magsimula ang Miss Universe Philippines ng final screening nila ay dumating si Maria Atisa Manalo. So kasi maraming nag-iisip noon na parang ay hindi na darating si Atisa, hindi na sasali yan sa beauty pageant. Pero isang iglap, naggulat tayo dahil biglang dumating si Atisa Manalo bilang candidates ng syempre, Quezon Province. So, di ba? So, kaya marami ang talagang na-shock sa pagbabalik ni Atisa kasi announcement niya noong 2024 after ng Miss Cosmo ay wala naman siyang planong bumalik sa pageant sa taong 2025. Ito yung mga first January ng di ba, ng taon. Pero syempre nagulat tayo biglang subulpot ang isang Maria Atisa Manalo at kahit yung mga kapwa niya candidates ay ginulat niya ng bonggang-bongga. At isa na nga si Chelsea Fernandez sa isa sa mga nagulat na mangha na magiging kapwa candidates niya pala etong si Atisa Manalo. Pero syempre bukod kay Atisa, ginulat din tayo ni Winwin Marquez, di ba? Kasi parang hindi mo inaasahan na sasali siya sa pageant. Tapos isang iglap pa, bigla na naman siyang sumulpot at nakakaloka. Candidates din siya dito sa Miss Universe Philippines. So, yon. So, syempre, yung coronation ng Miss Universe Philippines, marami talaga ang naloka nang si Maria Atisa Manalo ay nadapa or ano ba to? Slide doon sa entablado. My gosh, isa to sa mga naging maintriga sa taon 2025 ang pagkakatumba ni Atisa Manalo na ang gada-gada ng pagkakatumba niya na talaga naman masasabi ko, wow, reynang-reyna ang dating. Isa to sa mga hindi ko makalimutan. Paano naman kasi nag 170 over 90 ang dugo ko nang malaglag si Atisa sa entablado, di ba? Na parang sabi ko, my gosh, nakakaloka. Hindi ko talaga makalimutan yon kasi first time kong nakaranas na umabot yung dugo ko ng 170. Yes, meron ako hypertension, pero ito talaga, naloka talaga ako. Naramdaman ko talaga na parang hindi ako relax, na parang konti na lang atakihin ako dahil sa pangyayaring yon. So, syempre, kagustuhan nating manalo si Atisa. Kaya yung time na yon, marami talagang naloka. Pero, in fairness naman, syempre, nakuha niya ang corona ng Miss Universe Philippines sa pagkakataon na to, di ba? Ito yung pangalawang beses niyang sumali. At talaga namang masasabi ko, ito yung isa sa mga talagang masasabi natin na naging maintriga sa taong 2025. Yung pagkakatumba ni Atisa, yung pagkakasali ni Atisa sa Miss Universe Philippines, and then, ayun nga, yung pagkakapanalo niya. Kaya talagang naging remarkable si Atisa Manalo dito sa mundo ng pageantry ngayong taon na to. And then, of course, marami ang nagtaas ng kilay sa kanya. Lalo na yung mga basher ni Atisa na talagang pinuputakte siya. Nako, hindi mananalo yan sa Miss Universe. Nako, hindi makakarating sa top 5 yan. Nako, may El Tocuyo yan si Atisa Manalo. Hindi pa man nagsisimula ang competition at ayun nga, kakapanalo pa lang ni Maria Atisa Manalo dito sa Miss Universe Philippines ay pinutakti na siya ng bonggang-bongga ng mga ibang basher. Kasi nga, ang iniisip nila ay dapat yung nanalo yung candidates nila. Ganon. Kaya talaga para sa akin, ay nako, hindi ko talaga makalimutan ang naging eksena ni Atisa Manalo. Pero in fairness kay Atisa ha, kahit natumba na siya, ang ganda-ganda pa rin niya. Talagang makikita mo sa mukha niya yung glow, makikita mo sa kanya yung tapang, at higit sa lahat, talagang makikita mo talaga na, wow, well-deserved naman. And then, of course, hindi ko rin makakalimutan yung eksenang yun talaga, di ba? So, yun. So, in fairness, talaga kay Atisa Manalo, ewan ko kung isa siya sa mga talagang nag-remark sa inyo ng bonggang-bongga ang pagkakatumba ni Atisa Manalo. Di ba? Diyos ko, nakakaloka. Ito ang pangatlo. So, ito para sa akin. Pangatlo to. Ito talaga, naloka talaga din ako dito at hindi natin inaasahan. Noong May 29, kung hindi ako nagkakamali, bigla nilang in-announce na si Rachel Gupta ay dethrone. O, di ba? So, ito talagang marami talaga ang naloka dahil sa pagkaka-dethrone na nila kay Rachel Gupta bilang
Miss Grand International 2024. So, syempre, konti na lang yung panahon na yon para matapos niya yung kanyang reigning as a queen, di ba? And then, of course, marami ang naloka at marami ang nashock sa intriga. Talaga, ito talaga ang pinakamaintriga sa taong 2025. Yung pagkakadethrone kay Rachel Gupta. Kasi, andyan dyan yung nagpalitan sila ng salita, nandiyan dyan naggrabe ang iyak ni Rachel, nandiyan dyan na halos isumpa niya na ang Miss Grand International Organization. Siyempre, yung Miss Grand International Organization, dinipensahan din nila yung mga sarili nila regarding sa mga issue na binato sa kanila ni Rachel Gupta. Ikaw ba, nagulat ka din ba noon? For sure, isa to sa mga naging remarkable sa atin na parang, oh my gosh, nakakaloka, di ba? As in talagang nakakaloka talaga yung intriga na yan. At talagang masasabi ko to the highest level dahil sa unang-unang pagkakataon na ibigay sa atin ang corona ng Miss Grand International. Yes! Ay nako, talaga namang masasabi ko, my gosh, nakakaloka. Siyempre marami naging masaya para kay CJ Opiasa dahil doon pa man sa coronation talaga noong 2024, nakita na ng lahat na dapat ang nanalo doon ay si CJ Opiasa. Pero God is good, di ba? Kasi talagang kahit ano pa man ang mangyari, destiny tell, at ayun na nga ang naganap. So, na-dethrone si Rachel Gupta bilang Miss Grand International Queen at ibinigay na ang corona dito kay CJ Opiasa. O, di ba? At syempre, marami nagtaas ang kilay. Nagtaas ang kilay doon sa mga kontrabida para kay CJ Opiasa sa Philippines. At isa na nga dito, ang grupo ng mga India, di ba? But ako para sa akin, kahit ako nagulat ako noon. Hindi ko inaasahan. But naging masaya ako sa kabilang banda. Kasi syempre, di ba, sabi ko nga noon, yung mga away-away noon, yung kay Nikki Di Mora, hindi ko makakalimutan yan. Talagang nandoon talaga na parang kasi di ba sinasabi ninyo, ako na lang sumusuporta sa Miss Grand at ako na lang ang naniniwala sa Miss Grand. Ayan, marami akong mga nababasang ganyan mga message dito eh. Pero sa kabilang banda, sinabi ko talaga, lumabas to sa bibig ko, na one day, naniniwala pa rin ako sa Miss Grand kasi one day, kusa nilang ibibigay sa ulo ng reyna natin ang corona ng Miss Grand International, di ba? At talaga dito talaga nangilabot talaga ako kasi parang yung kung ano yung sinabi ko, nagkatotoo talaga ng bonggang-bongga at naloka talaga ako kasi talagang sabi ko, imposible na hindi tayo manalo ng Miss Grand. Darating yung araw na kusa nilang ibibigay ang corona sa ulo ng girls natin. At sa ayaw sa gusto nila, talagang ibibigay nila yon. And then, merong isang kandidata na hindi nila matatanggihan sa history ng Miss Grand na kahit anong gawin nila, wala silang magagawa kundi ito ang ipanalo nila. Andyan nga si Emma Tiglao at nandyan nga si CJ Opiasa, di ba? Kaya kung masasabi mo talaga na bilog ang mundo eh. So, hindi mo alam na kung ano yung pwedeng mangyari. So, maaaring ngayon nandito ka sa itaas, bukas nandito ka sa ibaba. Kaya, panatilihin natin na keep going lang at magtiwala lang talaga tayo sa proseso, di ba? And then, ganun nga ang na-experience ko dito sa Miss Grand, dito kay Emma Tiglao at saka dito kay CJ Opiasa. Imagine ninyo sino ang makakapag-akala ng mangyayari ito at sino ang makakapag-akala na ibibigay nila ang corona sa ulo ng reyna natin. Pero ako, naniniwala ako na darating ang momentum yon. At dumating nga yun kay CJ Opiasa, yung victory niya bilang bagong reyna ng Miss Grand International noong 2024 na ikinurona netong June 2025. O, diba? Diyos ko, naka-attend pa ako niyan. At ang ganda-ganda dyan ni CJ. At talagang umiyak si CJ, diba? So, yun. So, ayun yung mga pangyayari na hindi ko makakalimutan. So, for now, ayun lang muna ang mga kwento ko dahil meron pa tayo to be continuous para sa mga intriga sa taong 2025. And then, abangan ninyo bukas yung mga intrigang to. So, for now, ayan. So, agree ba kayo doon sa una nating chika, di ba? Ang pagkaka-delay ng Miss Grand Philippines. And then number 2,
ang pagkakatumba ni Maria Atisa Manalo, mako-consider po ba siya na isa siya sa mga intriga ng taon? And then, of course, Rachel Gupta, tinanggalan ng corona at ibinigay kay CJ Obiasa. So, ano ang komento mo dito? So, please comment below kung ano naman ang kwento mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.